Ayon kay Yusek Claire Castro, hindi pa rin daw nagbabago ang stand ng Pangulo pagdating sa issue ng impeachment kay VP Sara Duterte. Ano kaya ang ibig sabihin nito? So sa isang interview ay sinabi ni Yusek Claire na sa tuwing sila ay nagkikita ng Pangulo at napag-uusapan yung impeachment, ay sinasabi sa kanya ni PBBM na pareho pa rin yung kanyang stand tungkol dito. Of course, sa isang interview, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na wala siyang balak makialam dyan sa impeachment process na yan. He leaves it dyan sa Congress at sa Senado. And at the same time, sinabi din niya na mas magandang pagtuunan na harapin yung pong mga problema sa bansa at yung mga ginagawang programa at proyekto nila para sa ikabubuti ng bansa kaysa dito sa impeachment. Okay? So ano kaya ang ibig sabihin nito? Okay? Sa akin, PBBM is just making sure na mapakita at mapaalam sa publiko na wala siyang kamay diyan po sa impeachment na yan, na ito ay gawa ng Kongreso. Maaaring ito ay dulot ng ginagawang pambabastos ni VP Sara Duterte every time na lalabas siya sa Kongreso. Di ba? Nakita nyo naman kung paano niya sagot-sagutin yung mga congressman doon. Nakitaan siya ng mga posibleng mga impeachable offense. Kaya ayun, nag-file ng impeachment at ngayon didinggin na sa Senado. Okay, sa akin, siguro yung si President Marcos is just kumbaga walang rason para siya ay magsuporta ngayon sa impeachment at magmukhang siya yung gumagawa ng paraan para matanggal yung kanyang vice-presidente na nakasama niya sa unit team nung nakaraang eleksyon. Mas magandang na siya dyan, labas na siya dyan. Huwag na nating ipilit ipasok yung presidente para sa isang bagay na wala din naman siyang, he has no hand in it kasi wala din naman siyang magagawa. Senado din naman yung boboto dyan, di ba? At ang pangit tignan, pag iisipin ng tao na susubukan niyang impluwensyahan yung pong Senado o yung Kongreso pagdating po sa impeachment. O ganun pa man, ito po merong isang grupo na itutulak ang people's impeachment. Ang target nila ay 1 milyong lagda kada buwan para sa guilty verdict kay VP Sara Duterte. So nakatakdang ilunsad itong faith-based na kampanya sa people's impeachment na layong mangalap ng 1 million na signatures. Ito po, ang pangalan ng grupo ay Kontra Abo, Abusive Behavior and Oppression. Isang alyansa ng mga pare, pastor, lay people at mga mananampalataya. Layunin nila signature drive na igiit sa mga senador na simulan na ang impeachment proceedings sa lalong madaling panahon at huwag nang ipagpaliban hanggang Hulyo, gaya ng naunang pahayag ni Senate President Cheese, di ba? July, tagal pa nung July, di ba? Parang hindi naman yata tama yun na hindi nila gagawin yung trabaho nila at maghihintay pa sila ng July, di ba? Hindi, they were elected to be senators, gawin nila yung trabaho nila according sa konstitusyon. Kung tatanggi ang Senado na kumilos, ang taong bayan mismo ang kikilos. Kung gusto nila ng malakas na panawagan, bibigyan natin sila ng malakas na panawagan. Isang sigaw na yayanig sa pundasyon ng bago nilang 30 billion pesos na gusali. Payag ng grupo. Ang ganda ng office ng Senate, no? Malay mo, manalo tayo. Doon tayo mag-opisina. O dagdag pa ng grupo, dapat panagutin si VP Sara Duterte sa maling paggamit ng milyon-milyong pisong pondo ng bayan. Hindi na natin siya dapat bigyan pa ng pagkakataong humawak ng anumang posisyon sa gobyerno. Dagdag nito, nagpahayag ng matinding pagtutol ang grupo sa posibilidad ng panibagong Duterte sa Malacanang, kasabay ang panawagan para panagutan ang mga patayan at pang-aabuso nung nakaraang administrasyon. So dagdag pa, itong grupo, pagod na ang sambayanang Pilipino sa mapang-abusong pamamalakad, karahasan at paniniil ng administrasyong Duterte. Hindi natin maaring hayaang bumalik sila sa kapangyarihan at yun kasi yung plano nila. Kaya naman may mga destabilization, kaya naman may, 'di ba? Kasi pag magtagumpay sila na matanggal ang Pangulong Bongbong Marcos sa pwesto, sinong makikinabang? Kaya nga ang pangit
Ang pangit sa totoo lang yung mga statement ni VP Sara na kumaga yung mga tao dapat maghimagsik o mag-ano laban sa gobyerno o labanan yung gobyerno kasi that would directly benefit her. Kapag humina at matanggal sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos, siya yung pinaka-beneficiary, siya yung pinaka-makikinabang. Diba? So parang kung delikadesa man lang sana, diba? Hindi ka na dapat nagko-call ng ganun kasi halata naman na pag nangyari yun at natanggal si BBM, siya yung directly makikinabang. Diba? Hindi katulad nitong si PBBM, diba? At least sinasabi niya na, oy, teka, wala akong kamay dyan. Diba? Kumbaga, ginagawa ng Kongreso yan, gagawin ng Senado yan. Wala akong kinalaman dyan, di ba? At least yung Pangulo makikita mo pa na ganun eh. So, ayun, ilulunsad ng kontraabo ang kanilang malaking pagkilos, ang Sunog Sala sa March 4, 10 in the morning sa may Quezon City. Okay, Sacred Heart Parish, Siakamuning, Quezon City. So, punta tayo doon. Mukhang maganda yun. Exciting yun. Layunin na nasasabing pagtitipon na magsilbing hudyat para sa gagawing signature drive. Kaya yun, exciting yun. Kita-kita tayo dyan. Ang dami, umiinit lalo. Impeachment, eleksyon. Hindi ko na alam saan nakuha. Ang daming nangyayari, sabay-sabay. So, sa akin, tama yung direksyon ng palasyo. Itong sila Yusek Claire, at yung mga bagong papasok pa dyan sa PCO, sobra na yung ginagawa ng mga Duterte. Kumbaga, itong si Sara, sila siya nga mismo ang nagtulong maluklok sa pwesto, itong si Pangulong Bongbong Marcos. At dahil nahuhuli yung mga nangyaring hindi maganda nung panahon ng kanyang ama at yung mga nangyayari ngayon sa kanyang termino, biglang babaliktad at gustong tanggalin. Kaya itong kontraabo, gusto na lang iparamdam din sa Pangulo, siguro maganda din para yung Pangulo makita din niya na maraming Pilipino ang gustong matuloy itong impeachment na to. Sa totoo lang. Diba? At wag tayong magpapa-drown out o magpapatakot o magpapabully doon po sa mga vulgar at mga bastos na mga online warriors na gusto siyang tanggalin sa pwesto, di ba? Ilan lang naman 'yan, sabi nga ni Pangulong Bongbong Marcos, di ba? So sa akin, abangan natin, exciting 'yan sa Tuesday pala. Kasi March 4, kaya we will see kung ano mangyayari doon at tuloy po ang labanan para sa impeachment. Kung magtatagumpay ba sila at magsisimula ba kaagad, forthwith, or maghihintay pa ng July. So, abangan natin. See you po sa next video guys. Stay safe parate. Bye-bye.